Yun lang yung point na napakaswerte nating mga nasa Canada na kahit napakahirap na lang din ng buhay natin. Nakikita ko din yung mga vlog ng iba. So, at least dito sa Canada, nahihirapan ka man. Makain ka naman, wala namang masyadong mga snatcher, ganyan. Intriguing question is, after matry ang buhay sa Canada for a bit, kasi narito kayo, tourist 6 months yan. So, babalik pa ba kayo ng Canada? Given na kailangan yung lumabas, for sure, 100%. Kaya yung mga nandito na sa Canada, syempre, nagre-reklamo tayo, mahirap trabaho, ang daming binabayarang taxes, ang dami nating reklamo, di ba? Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our brand new YouTube channel. This is Joy in Alberta. Ayan, so kung bago kayo sa channel namin, please don't forget to subscribe and like this video. Share this to your friends na rin. Before we get started with our video today, gusto lang namin mag-shoutout sa ating mga commenters sa YouTube. Kasi sobrang na-appreciate namin talaga yung mga nagko-comment. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagko-comment. First off, Sunny Season, we are proud and all happy for you and your family. Great job. Salamat, Kuya Sunny Season. Next is si Ate Elisa Carandang 4145. Sabi niya, Miss Joy, noon pa, lagi ako nanonood ng vlog nyo. Nasa SG pa ang anak ko noon, 12 years silang mag-asawa doon. Nag-international student ang son-in-law ko, electrical engineer po siya at awa ng Diyos, graduated last June 2023. At na-PR agad kasi po yung daughter ko nasa Nova Scotia Power, 2 years na po as project coordinator. Andito po kami ngayon since last July 27. Very inspiring po ang mga vlog niyong mag-asawa. Thank you so much, Tita Elisa Caranda. Unang-una, congratulations kasi na-PR at nag-graduate na ang inyong anak at son-in-law. Napakalaking achievement po niyan kasi napakahirap mag-student dito sa Canada. Grabe ang gasto. So, congratulations to your daughter and son-in-law at sa inyo na rin, syempre kasi alam ko nag-support kayo sa kanila. So, ayan. Sayang di tayo nagkita. July 27 kayo dumating. August kami umalis ng PEI. 1 month after nyo dumating. Pero anyway, pag nagawi kayo dito sa Alberta, bisitahin nyo kami, tita. Very welcome kayo dito sa aming munting bahay. Thank you so much po sa panonood. Next ay si Ate Rishi 3. Sabi niya, welcome back sa YouTube. Silent viewer nyo po ako since pag-move nyo pa lang from SG to PEI. Nakikita ko pa vlog nyo na pumipila sa ayuda ng patatas, nangingisda sa PEI, na-inspire magstay sa PEI dahil sa simpleng buhay nyo na sineshare. Will still support kahit nasang part kayo ng Canada. Talagang nanonood si ate kasi wala na yung mga video na yon. Yung mga video na sinabi niya, wala na sa YouTube kasi tinurn down na namin siya kasi nga yung isa naming channel, iba na ang content niya. Pero nakakamiss nung binabasa ko na totoo talaga yon nung panahon ng COVID, umila kami para sa ayuda ng patatas. Tapos nangingisda kami doon, as in nagsasalok kami ng isda. Parang ano yun, seasonal yun eh. Every year may month or may season na dadaan yung mga, anong tawag sa fish na yun? Smelts. Dadaan yung mga smelts. So talagang sinasalok namin. Parang ang katumbas nun sa Pilipinas ay Tawilis. tawilis. Feeling the vlog po tayo today. Tawilis po ang katumbas nun sa Pilipinas. So, ayan. Nakakamiss yung mga sinabi niya. Oy guys, kung interesado kayo makita yung mga video na to, comment kayo sa baba. Ipapa-upload natin ulit kay Kiko kung gusto nyo makita yun, yung mga video namin sa PEI. Pero maraming salamat, Sis Rishi 3, ayan, sa pag-support sa amin kahit nasa ang party man kami ng Canada or ng mundo. Maraming salamat. Sobrang na-appreciate namin kayo talaga. Very much. So next, ay ito, idol ko talaga to. Vamos Canada, beautiful house, happy family. Congratulations Joy and Kiko. Yehey, Edmontonians na rin. Yes, finally. So ayan, si Vamos Canada, pinapanood din namin sila. Very inspiring din talaga yung kwento nila. Kaya, thank you so much Vamos Canada. Edmontonians na talaga. Thank you so much sis sa panonood. Very na-appreciate namin yung comment mo dito sa ito yung unang video namin dito sa bagong channel namin, doon siya nag-comment. So, thank you so much. Alright, so let's go to our topic for today. So, very timely ang ating topic. During COVID, nagbukas ang tourist pathway to work permit. Ayan, inalaw nila kasi nag-lockdown, walang makapasok ng Canada, wala rin makauwi ng Pinas, alam mo yun, lockdown. So, what happened was, they opened the door for tourists na now within Canada na mag-try maghanap ng trabaho. So, tourist to work permit, naging okay siya nung pandemic.
It was supposed to be closed on February 2025. Actually, ine-extend nila ng ine-extend yan. Ngayon, since open nga yung tourist to work permit, syempre ang daming nagpunta dito ng mga turista, di ba? Alam nyo ba guys, apektado din kami dun. Totoo talaga yun. Maraming nagpupunta dito na nag-tourist to work permit. It worked. Kasi nga, valid eh. Pumwede, pumayag si Canada. Ngayon, yung pinaka-latest na nagpunta dito, ate ni Kiko. Then, we moved to Edmonton na nga. August 29 yata nag-announce eh. Basta 27 kami dumating dito ng Edmonton, parang 29. Biglang nag-announce out of the blue, walang pakundangan, walang intro-intro. Bigla na lang nagsabi na wala na. As of today, wala nang tourist to work permit. Kaya yun guys, naapektuhan din talaga kami doon. Anyway, so gagawa natin ng paraan. Pero ang pinaka-intriguing question is, after matry ang buhay sa Canada for a bit, kasi nandito kayo, tourist 6 months yan. So, pwedeng nandito kayo ng 3 months, 4 months, 5 months, di ba? Babalik ba? Or babalik pa ba kayo ng Canada? Given na kailangan yung lumabas, for sure, 100%. Kaya wala ng tourist to work permit inside Canada. Kailangan yung lumabas. Babalik pa ba kayo? So, tinanong namin ang ate ni Kiko. Ayan, si ate Christine. At ang sagot, drumroll, ayan. So, ang sagot niya ay babalik pa rin daw siya. Kung bibigyan siya ng pagkakataon ni Canada, babalik pa rin siya. Kasi, kung ikukumpara mo yung life sa Philippines, dito, kumakayod ka, nahihirapan ka. Yung mga nandito na sa Canada, syempre, nagre-reklamo tayo, mahirap trabaho, ang daming binabayarang taxes, may CPP, may RSP, may TFSA, ang daming kaltas, ang daming blah blah blah. Ang dami nating reklamo, di ba? Dati, may nakausap akong kawork ko na ganun siya, reklamo. Sabi ko sa kanya, yung bansa na nainis sila sa Canada na ang pangit ng government dito, sabi ko, yun yung pangarap namin. Sabi ko gano'n sa kanya, yun yung pangarap namin. Kasi totoo talaga yun. Naiiyak ako kasi may hormones yata to. Kasi sa Pilipinas, hindi nakakaiyak. Dito kasi sinabi ko yung sa kawork ko. Tuloy mo na yung vlog mo. Hindi kasi, yung ibang tao, reklamo ng reklamo, yung iba ka, walang makain. Tuloy mo na! Ano ba yan? Paano ko itutuloy? Ito, ganito yung itsura ko. So, parang, di ba, sa Pilipinas, hirap na hirap kang kumayo. Ako pang gabi pa ako natapos nun eh. Ang dami pang snatcher, mga ganyan. Tututukan ka pa. Sige ko, natutukan siya ng hirap na hirap ka nga sa pagtatrabaho mo. So, at least dito sa Canada, nahihirapan ka man. Kumakain ka naman, wala namang masyadong mga snatcher, ganyan. Ayun, yung health, yun talaga. Doon sa Pilipinas, hindi ka makapagpatingin, may sakit ka, iisipin mo. Sabi nga ni Ite, sa Pilipinas yan, pag may nauntog, yeyeluhan, kung ano-anong dahon, itatapal mo pagka nauntog yung bata. Kasi, anhin mo na lang, wag madala sa doktor. Kasi pag nag-doktor ka, magkano doktor sa atin? 500 consultation natin eh magkano? 3,000. 3,000. Natin si Jam 3,000. Natin eh 3,000. Pambihira. Eh dito, pag pumunta ka ng ospital, biniyak ka na't lahat. Paglabas mo, wala kang babayaran. Yun ba naman, hindi ka maging thankful sa pamumuhay mo dito sa Canada, di ba? Sige na. Yun na guys. Huwag kayo magreklamo. Kaya huwag kayong magreklamo kasi nagiging emotional ako. Kasi totoo yun. Totoo talaga yun. Parang imaginein mo yung buhay na ayaw na nung iba. Tayong mga Pilipino, talagang pinaghihirapan natin ma-achieve yun. Yun lang yung point na napakaswerte nating mga nasa Canada na kahit napakahirap na lang din ng buhay natin. Nakikita ko din yung mga vlog ng iba. Kahit hirap ka magbayad ng mortgage mo, kahit napakamahal na lang ng sasakyan mo, kahit pa paano nakakabili ka ng pagkain na pang-araw-araw na makakain mo. Tapos nun, anytime na may maramdaman kang hindi maganda, pwede ka magpunta sa ospital ng libre, di ba? So yun, let's just be very thankful kasi napakalaki natin. So, dun sa mga nagpunta dito na as tourist, ina-encourage pa rin namin kayo na pag-uwi nyo ng Pilipinas or pag-exit nyo kung saan man kayo pupunta, babalik kayo ng Taiwan, babalik kayo kung saan kayo nanggaling before, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi it's worth the fight. Ipaglaban nyo yung pangarap nyo kasi para sa pangarap nyo yan. Pangarap nyo magpunta dito sa Canada, di ba? So, yun lang. Doon sa mga kamag-anak katulad namin, tulungan pa rin natin sila kasi,
may paraan pa yan. Maghihigpit ngayon, pero dadating ang panahon na magiging okay din. So, ayan, huwag lang tayong titigil sa pangarap natin na makapagpunta ng Canada. At yun. Salamat guys sa panonood. At pasensya na kayo, naging emotional ako dahil lang ito siguro. Baka meron pa ako postpartum kaya ganito. Pero yan, thank you so much. We'll see you again in the next vlog. Bye-bye!